Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan sa Batangas, naninirahan si Berting, isang mahirap ngunit masipag na sabongero. Kilala siya sa kanilang lugar bilang tahimik, matiyaga at may kakaibang paniniwala sa kapalaran. Sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi siya nawawalan ng pag-asa na balang araw ay magbabago rin ang kanyang buhay. Ang kubo ni Berting ay yari lamang sa pawid at kawayan. Sa paligid nito ay may maliit siyang bakuran kung saan siya nag-aalaga ng ilang manok panabong. Ngunit ang karamihan sa kanyang mga alaga ay hindi ganoon kalalakas. Madalas siyang matalo sa sabungan at kung minsan ay napipilitan siyang umutang upang may maipangtaya lamang. Gayunpaman, hindi nawawala ang kanyang paniniwala na darating ang araw na magkakaroon siya ng isang manok na magdadala sa kanya ng swerte. Isang umaga, habang papasikat pa lamang ang araw, naglakad si Berting patungo sa kagubatan. May dala siyang maliit na bayong, umaasang makakakuha ng mga halamang gamot at prutas na maaari niyang ipagbili sa bayan. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Habang siya ay naglalakad sa mas masukal na bahagi ng kagubatan, may napansin siyang kakaibang liwanag sa ilalim ng isang matandang puno ng balete. Napahinto siya at unti-unting lumapit. Doon, sa gitna ng mga tuyong dahon, ay may isang maliit na kumpol ng halaman. Hindi ito pangkaraniwan. Ang mga bunga nito ay tila nagliliyab sa kulay pula, mga siling labuyo. Ngunit ang kakaiba, ang dalawang sili ay magkadikit. Tila iisang bunga ngunit may dalawang ulo. Para itong kambal na isinilang mula sa iisang tangkay. Napakunot ang noo ni Berting. Hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng sili. Maingat niya itong pinitas at pinagmasdan. Habang hawak niya ang kambal na sili, tila may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang palad. Hindi ito nakapapaso, ngunit may kakaibang lakas na hindi niya maipaliwanag. Parang may buhay, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, may marahan siyang narinig na tinig mula sa likuran. Hindi lahat ng natatagpuan ay dapat inaari. Napalingon si Berting at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa lilim ng balete. Mahaba ang balbas nito at nakasuot ng lumang damit na tila kasing tanda na ng kagubatan. "Po?" tanong ni Berting, bahagyang nagulat. Lumapit ang matanda at tumingin sa kanyang kamay. Nakita nito ang kambal na siling labuyo. "Ang hawak mo ay hindi pangkaraniwang bagay," sabi ng matanda. "Iyan ay biyaya at pagsubok." Napayuko si Berting. "Hindi ko po alam. Nakita ko lang po rito." "Ang kambal na sili na yan," patuloy ng matanda, "ay may kakayahang magbigay ng lakas at swerte sa sino mang may dalisay na hangarin. Ngunit kung gagamitin sa kasakiman, ito'y magdadala ng kapahamakan." Natahimik si Berting. Hindi niya alam kung maniniwala siya, ngunit may kakaiba sa presensya ng matanda na nagbigay sa kanya ng kaba at paggalang. "Ano po ang dapat kong gawin?" tanong niya. Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiti nito ay tila may lihim na kahulugan. "Alagaan mo yan. Huwag mong hahayaang maagaw o mapahamak. At higit sa lahat, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa bagay, kundi sa puso ng taong gumagamit nito." Pagkasabi nito, unti-unting naglakad palayo ang matanda hanggang sa tuluyan itong nawala sa likod ng mga puno. Naiwan si Berting na nakatayo, hawak ang kambal na siling labuyo. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit alam niyang ang simpleng araw na iyon ay simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Maingat niyang inilagay ang sili sa kanyang bayong at nagpasiyang umuwi na lamang. Hindi na niya tinuloy ang pangunguha ng iba pang halaman. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang inilabas ang kambal na sili at inilagay ito sa isang maliit na mangkok na gawa sa kahoy. Tinitigan niya ito ng matagal. Kung totoo man ang sinabi ng matanda, bulong niya,
Ito na ang pagkakataon ko. Kinagabihan, habang pinapakain niya ang kanyang mga manok, may napansin siyang kakaiba. Ang isa sa kanyang pinakamahinang tandang ay tila naging masigla. Mas matalas ang galaw nito at mas matapang ang tindig. Hindi niya agad ito pinansin, ngunit may kutob siyang may kinalaman ng kambal na siling labuyo. Kinabukasan, dinala niya ang tandang sa isang maliit na sabungan sa kanilang baryo. Hindi siya nagdala ng malaking puhunan. Kaunting halaga lamang ang itinaya niya. Nang magsimula ang laban, ang kanyang tandang ay tila ibang nilalang. Mabilis itong kumilos, matalas ang tira at tila hindi napapagod. Sa loob lamang ng ilang minuto, nanaig ito laban sa kalaban. Nagulat ang mga nanonood. "Kay Berting yan?" bulong ng ilan. Hindi makapaniwala si Berting. Ito ang unang beses na nanalo siya ng ganoon kabilis at kagaling. Pag-uwi niya, agad niyang tiningnan ang kambal na siling labuyo. Tahimik itong nakahiga sa mangkok, ngunit tila mas maliwanag ang kulay nito kaysa dati. Doon nagsimulang maniwala si Berting na ang kakaibang sili na iyon ay may taglay na kapangyarihan. Ngunit kasabay ng kanyang paniniwala ay ang pag-usbong ng isang bagong damdamin. Ang pagnanais na yumaman, ang hangaring manalo ng manalo, at ang pag-asang makamit ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Sa kanyang puso, unti-unting sumibol ang isang tanong. Hanggang saan niya gagamitin ang biyayang iyon? At sa katahimikan ng gabi, habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang kubo, tila may nakatagong panganib na unti-unting lumalapit. Isang kapalarang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Doon nagtatapos ang unang kabanata ng buhay ni Berting at ng mahiwagang kambal na siling labuyo. Isang simula na magdadala sa kanya sa landas ng kapalaran, pagsubok at kapangyarihan. Mula nang mangyari ang unang panalo ni Berting sa sabungan, tila nag-iba ang takbo ng kanyang mga araw. Ang dating tahimik at halos walang pag-asa na buhay ay napalitan ng kakaibang sigla at pananabik. Sa bawat umaga, ang unang hinahanap ng kanyang mga mata ay ang mangkok na kinalalagyan ng kambal na siling labuyo. Hindi niya ito kinakain ni ginagamit sa pagluluto. Sa halip, inilalapit niya lamang ito sa kanyang mga alagang tandang na parabang may lihim na koneksyon ang mga ito sa mahiwagang bunga. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang lalong lumalakas ang kanyang mga alaga. Ang dating mahihinang tandang ay nagiging agresibo, mabilis at matibay. Ang kanilang mga mata ay tila nag-aapoy sa determinasyon at ang kanilang mga galaw ay parang ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Hindi nagtagal, muling sumubok si Berting sa mas malaking sabungan sa kalapit na bayan. Bitbit niya ang kanyang paboritong tandang, isang dating hamak na manok na ngayoy tila isang tunay na mandirigma. Habang papalapit siya sa sabungan, nararamdaman niya ang tibok ng kanyang dibdib. May halong kaba at pananabik, ngunit mas nangingibabaw ang kumpiyansa. "Berting, sasali ka ulit?" bati ng isang kapwa sa bungero. "Oo," sagot niya, maikling ngunit matatag. Napansin ng ilan ang kakaibang aura ng kanyang tandang. May ilan pang nagbulungan, tila nagtataka kung paano biglang gumaling ang kanyang mga alaga. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang lihim. Nang magsimula ang laban, muling namangha ang lahat. Ang tandang ni Berting ay hindi lamang nanalo. Dinomina nito ang laban. Mabilis, eksakto at walang pag-aatubili ang bawat galaw. Parang alam nito ang bawat kilos ng kalaban bago pa man ito mangyari. Sunod-sunod ang kanyang panalo sa mga sumunod na linggo. Mula sa maliit na taya, unti-unti siyang nakakaipon ng mas malaking halaga. Nakabili siya ng mas magandang pagkain para sa kanyang mga alaga. Nakapagayos siya ng kaunti sa kanyang kubo. At sa unang pagkakataon, nakatikim siya ng ginhawa. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang unti-unting pagbabago ng kanyang ugali. Ang dating mapagkumbabang Berting ay nagsimulang maging mapangahas.
Hindi na siya basta kontento sa maliit na panalo. Gusto niya ng mas malaki, mas mabilis, mas sigurado. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo, kinuha niya ang kambal na siling labuyo at pinakatitigan ito. Kung kaya mong gawin ang mga tandang ko na ganito kalakas, bulong niya, ano pa kaya ang kaya mong gawin? Sa unang pagkakataon, sumagi sa kanyang isip ang isang mapanganib na ideya. Paano kung siya mismo ang makinabang sa kapangyarihan nito? Ngunit agad niyang naalala ang sinabi ng matandang lalaki sa kagubatan. Kung gagamitin sa kasakiman, ito'y magdadala ng kapahamakan. Napabuntong hininga si Berting at ibinalik ang sili sa mangkok. Hindi, sapat na ito, sabi niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, may bahagi sa kanyang puso ang hindi makontento. Habang patuloy ang kanyang panalo, mas lalo siyang napapansin sa sabungan. May mga sabungerong nagsimulang magmasid sa kanya. May ilan na naiinggit at may ilan ding nagdududa. Isa na rito si Mang Celso, isang kilalang mayamang sabungero sa bayan. Matagal nang namamayagpag si Mang Celso sa sabungan, halos walang nakakatalo sa kanyang mga manok at marami ang may takot at respeto sa kanya. Ngunit sa pagdating ni Berting, unti-unting nababawasan ang kanyang dominasyon. Isang araw, habang si Berting ay nagbibilang ng kanyang panalo, lumapit si Mang Celso sa kanya. Berting, malamig na bati nito. Magandang araw po, sagot ni Berting. Pilit na magalang. Pinagmasdan ni Mang Celso ang kanyang tandang. Magaling ang manok mo, sabi nito. Pero hindi normal ang ganitong sunod-sunod na panalo. Hindi agad nakasagot si Berting. May sikreto ka ano? Dugtong ni Mang Celso. Wala po, pinaghirapan ko lang, sagot ni Berting. Pilit na pinananatiling kalmado ang kanyang boses. Umiti si Mang Celso, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka, sabi nito. Sa sabungan, hindi lang panalo ang pinaglalaruan, pati buhay. Pagkasabi nito, umalis si Mang Celso, ngunit nag-iwan ito ng mabigat na pakiramdam kay Berting. Pag-uwi niya, mas lalo niyang hinigpitan ang pagbabantay sa kambal na siling labuyo. Itinago niya ito sa isang lugar na siya lamang ang nakakaalam. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kapangyarihan ng mahiwagang bunga. At kasabay nito, mas lalo ring lumalalim ang kanyang pagnanais. Hindi na lamang basta manalo ang gusto niya. Gusto niyang maging pinakamahusay. Gusto niyang yumaman. Gusto niyang patunayan sa lahat. Lalo na kay Mang Celso, na siya ang tunay na hari ng sabungan. Ngunit hindi niya napapansin na sa bawat hakbang niya patungo sa tagumpay, unti-unti rin siyang lumalapit sa panganib na matagal nang nag-aabang. Sa dilim ng gabi, habang tahimik ang buong baryo, ang kambal na siling labuyo ay tila mas lalong nagliliyab. At sa loob ng puso ni Berting, nagsisimula ng magapoy ang kasakiman. Lumipas ang mga araw na tila pabor sa kapalaran ni Berting. Ang kanyang pangalan ay unti-unting sumikat sa mga sabungan sa kalapit na bayan. Hindi na siya ang dating inaapakan at minamaliit na sabungero. Ngayon, siya na ang pinag-uusapan. Ang misteryosong lalaking laging panalo. Sa bawat laban, dumarami ang kanyang kinikita. Nakabili siya ng mas matibay na kulungan, masustansyang pakain at maging bagong kasuotan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, nananatiling lihim ang tunay na dahilan ng kanyang tagumpay, ang kambal na siling labuyo. Isang hapon, sa isang malaking sabungan sa bayan ng San Luis, nagtipo ng mga kilalang sabungero. May malaking pusta at mas maraming manonood. Isa itong espesyal na laban na dinadaluhan ng mga pinakamagagaling. Dumating si Berting na may dalang bago niyang alaga, isang tandang na kulay itim na may bahagyang pulang balahibo sa leeg.
Hindi ito gaanong kahanga-hanga sa unang tingin, ngunit ang mga mata nito ay tila nagtataglay ng kakaibang bangis. Habang siya ay nag-aayos ng kanyang tandang, muling lumitaw si Mang Celso. Suot nito ang mamahaling barong at may kasamang 2 tauhan. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na upang mapatahimik ang ilang sabunghero sa paligid. "Berting," tawag niya. Tumayo si Berting at humarap sa kanya. "Ano po iyon?" Sagot niya, pinipilit maging kalmado. Tiningnan ni Mang Celso ang kanyang tandang mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang usap-usapan ngayon," sabi nito. "Lahat sinasabi na wala ka raw talo." Hindi umimik si Berting. "Gusto kitang subukin," diretsong sabi ni Mang Celso. "Isang laban, tayo ang magtapat." Nabigla si Berting. Hindi niya inaasahan ang ganitong hamon. "Malaki ang pusta," dugtong ni Mang Celso. 10,000. Napasinghap ang ilang nakarinig. Malaking halaga iyon para sa karaniwang sabongkero, lalo na kay Berting na minsan ay halos walang makain. Tahimik na nag-isip si Berting. Alam niyang malakas ang mga alaga ni Mang Celso. Marami na itong napatunayan sa sabungan. Ngunit naaalala rin niya ang kapangyarihan ng kambal na siling labuyo. Unti-unti, napalitan ng kumpiyansa ang kanyang pag-aalinlangan. "Tatanggapin ko," sagot niya. Ngumiti si Mang Celso. Ngunit muli, ang ngiting iyon ay may halong lihim na intensyon. "Maganda," sabi nito. "Ihanda mo ang pinakamalakas mong manok." Pagkatapos ay umalis ito, na tila sigurado na sa magiging resulta. Nang dumating ang oras ng laban, nagtipon ang mga tao sa paligid ng ruweda. Ramdam ang tensyon sa hangin. Ang laban na iyon ay hindi lamang simpleng sabong. Ito ay laban ng dangal, kapalaran at kapangyarihan. Sa isang panig, ang mamahaling tandang ni Mang Celso, malaki, makinis ang balahibo at halatang sinanay ng husto. Sa kabilang panig, ang tila ordinaryong tandang ni Berting, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. Bago magsimula ang laban, lihim na hinawakan ni Berting ang maliit na supot na nakasabit sa kanyang baywang. Nasa loob nito ang kambal na siling labuyo. Hindi niya ito inilabas, ngunit sapat na ang presensya nito upang maramdaman niya ang init at lakas na nagbibigay sa kanya ng tiwala. Nagsimula ang laban. Sa unang bugso, mabilis umatake ang tandang ni Mang Celso. Malalakas ang tira nito at halos hindi makasabay ang manok ni Berting. Napaatras ang tandang ni Berting at sandaling nag-alinlangan ang mga nanonood. Matatalo na yata, bulong ng ilan. Ngunit sa gitna ng laban, may nangyaring kakaiba. Biglang nagbago ang galaw ng tandang ni Berting. Mula sa pagiging depensibo, naging agresibo ito. Mabilis ang kanyang pagliko, matalim ang kanyang pag-atake, at tila nadaragdagan ang lakas nito sa bawat segundo. Parang may apoy na nag-aalab sa loob nito. Nagulat si Mang Celso. Hindi niya inaasahan ang biglang pagbawi ng kalaban. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagbago ang takbo ng laban. Ang tandang ni Berting ang nagsimulang mangibabaw. Isang malakas na atake ang tumama sa kalaban at doon tuluyang bumigay ang tandang ni Mang Celso. Tahimik ang buong sabungan. Pagkatapos ay sumabog ang sigawan. "Panalo si Berting!" Hindi makapaniwala si Mang Celso. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang kanyang natalong manok. Samantala, si Berting ay nakatayo lamang, tila hindi pa rin lubos na matanggap ang kanyang tagumpay. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kakaibang saya, isang matinding pakiramdam ng kapangyarihan. Lumapit si Mang Celso sa kanya. Mabigat ang hakbang. "Hindi ito normal," sabi nito. Mahina ngunit may halong galit. "Nanalo lang po ako," sagot ni Berting. "Hindi ka basta nanalo," sagot ni Mang Celso. "May tinatago ka." Hindi sumagot si Berting.
Hindi pa ito tapos, dugtong ni Mang Celso. Babalikan kita. Pagkasabi nito, tumalikod ito at umalis. Naiwan si Berting na may halo-halong emosyon, tuwa, kaba at pagdududa. Pag-uwi niya sa kanyang kubo, agad niyang kinuha ang kambal na siling labuyo. Mas maliwanag ito ngayon. Mas mainit sa pakiramdam. Dahil sa'yo, bulong niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya napansin ang bahagyang pagbabago sa anyo ng sili. Ang tila paggalaw nito na para bang may sariling buhay. At sa kanyang likuran, sa dilim ng gabi, may mga mata ang nagmamasid. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok ni Berting. Pagkatapos ng laban kay Mang Celso, mas lalo pang umingay ang pangalan ni Berting sa buong bayan. Ang dating simpleng sabungero ay ngayon kinikilala na bilang isa sa pinakamalalakas. Ang kanyang panalo laban sa isang veterano at mayamang sabunghero ay tila isang himala sa paningin ng marami. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Sa likod ng kanyang tagumpay, may mga matang nagmamasid, mapanuri, mapagduda at puno ng inggit. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang hamon kay Berting. Halos bawat sabungan na kanyang puntahan ay may gustong sumubok sa kanyang kakayahan. At sa bawat laban, hindi siya nabibigo. Panalo, panalo, panalo. Unti-unting lumalaki ang kanyang kita. Nakapagpatayo siya ng mas maayos na bahay na yari sa kahoy. Nakabili siya ng mas maraming manok at nagsimulang mag-alaga ng mas dekalidad na lahi. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang paglalim ng kanyang pagnanais. Hindi na sapat ang simpleng panalo. Gusto niya ng mas malaking pustahan, mas malaking kita, mas malaking pangalan. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa loob ng kanyang bagong bahay, kinuha niya ang kambal na siling labuyo mula sa kanyang pinagtaguan. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang kulay nito ay mas matingkad kaysa dati. Ang dating simpleng pula ay ngayon tila nag-aapoy sa dilim, at sa kanyang palad, muli niyang naramdaman ang init, ngunit ngayon, mas malakas, mas mabigat. Gaano pa kalakas ang kaya mong ibigay? Tanong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang sili sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, tila may kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Napapikit siya at sa isang iglap nakaramdam siya ng kakaibang linaw ng isipan. Parang mas mabilis siyang mag-isip, mas matalas ang kanyang pakiramdam. Bigla siyang napaatras. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ano yon? Bulong niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kapangyarihan ng kambal na siling labuyo ay hindi lamang para sa kanyang mga manok. Maaari rin itong makaapekto sa kanya. Ngunit kasabay ng lakas na iyon ay isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Mula sa gabing iyon, nagbago ang kanyang pag-uugali. Mas naging agresibo siya sa sabungan. Mas malaki ang kanyang mga taya. Kahit ang mga laban na dati iiwasan niya, ngayon ay hinaharap niya ng walang takot. At tila pinapaboran pa rin siya ng kapalaran. Ngunit may kapalit ang lahat. Isang araw, napansin ng kanyang kapitbahay na si Aling Nena ang kanyang pagbabago. "Berting," sabi nito, "parang iba ka na." Napatingin si Berting sa matanda. "Bakit po?" tanong niya. "Hindi ka na katulad ng dati," sagot ni Aling Nena. "Mas matigas ang iyong mukha. Parang may dala kang mabigat." Hindi sumagot si Berting. Sa halip, ngumiti lamang siya at umiwas ng tingin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may katotohanan ang sinabi ng matanda. Sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan ng kambal na siling labuyo, tila may bahagi sa kanya ang unti-unting nawawala. At kasabay nito, may ibang bagay na pumapalit. Isang gabi, habang siya ay natutulog, na naginip siya. Nasa gitna siya ng kagubatan,
ang parehong lugar kung saan niya natagpuan ang mahiwagang sili. Sa ilalim ng balete, nakita niya ang matandang lalaki. Ngunit iba na ito. Ang dating payapang anyo ng matanda ay napalitan ng isang mabigat at seryosong mukha. "Berting," tawag nito. Lumapit siya. "Ginagamit mo na ang biyaya para sa sarili mong kapritsyo," sabi ng matanda. "Hindi po," sagot ni Berting. "Ginagamit ko lang po ito para umangat sa buhay." "Ang pagangat ay hindi masama," sagot ng matanda. "Ngunit ang kasakiman, iyon ang simula ng pagbagsak." Biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay naging madilim. Ang mga puno ay tila gumagalaw. At ang kambal na siling labuyo sa kanyang kamay ay biglang naging mas malaki, mas maliwanag at mas mapanganib. "Kapag hindi mo ito kinontrol," dugtong ng matanda, "ito ang kokontrol sa'yo." Napasinghap si Berting at nagising. Hingal na hingal siya, pawis na pawis, at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang hinanap ang kambal na siling labuyo. Nasa lugar pa rin ito. Tahimik. Ngunit sa kanyang paningin, tila may kakaiba na rito. Hindi na lamang ito isang bagay na nagbibigay ng swerte. Isa na itong puwersang may sariling kagustuhan. Sa labas ng kanyang bahay, may marahang yabag na narinig. May mga taong palihim na nagmamasid sa kanya. At sa di kalayuan, sa dilim ng gabi, nakatayo si Mang Celso kasama ang ilang tauhan. "Hindi basta-basta ang lakas na iyon," sabi niya. "At kung may sikreto siya, kukunin natin iyon." Sa gabing iyon, hindi lamang ang kapalaran ni Berting ang nagbago. Nagsimula na rin ang paglapit ng tunay na panganib. Isang panganib na hindi kayang labanan ng simpleng lakas ng loob lamang. At sa puso ni Berting, ang apoy ng kasakiman ay lalo pang lumalakas. Mula sa gabing iyon, hindi na naging payapa ang buhay ni Berting. Kahit sa gitna ng kanyang patuloy na tagumpay sa sabungan, may kung anong kaba ang nananatili sa kanyang dibdib. Parang may nakaambang panganib na hindi niya makita ngunit ramdam niya sa bawat sandali. Patuloy pa rin ang kanyang panalo, ngunit hindi na ito katulad ng dati na puno ng saya. Ngayon, may kasamang pag-aalala ang bawat laban. Sa tuwing siya'y umaalis ng bahay, sinisigurado niyang ligtas ang kambal na siling labuyo. Itinago niya ito sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng kanyang sahig, isang maliit na hukay na tinakpan ng kahoy at lupa. Siya lamang ang nakakaalam nito. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, may mga matang patuloy na nagmamasid. Isang gabi, habang si Berting ay papauwi mula sa sabungan, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang tinatahak ang madilim na daan pauwi sa baryo. Huminto siya. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya'y may narinig siyang kaluskos mula sa likuran. Bigla siyang napalingon, ngunit walang tao. Guni-guni lang. Bulong niya sa sarili, ngunit hindi siya kumbinsido. Pagdating niya sa kanyang bahay, agad niyang sinuri ang paligid. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na lagusan sa ilalim ng sahig. Nandoon pa rin ang kambal na siling labuyo. Ngunit sa kanyang paghawak dito, muli niyang naramdaman ang kakaibang init. Ngunit ngayon, tila mas matindi, mas mabigat, at may kasamang kirot. Napapikit siya. At sa sandaling iyon, may mga larawang pumasok sa kanyang isipan. Mga eksena ng laban, mga sigawan, dugo, at isang anino na nakatayo sa likuran niya. Isang anyong hindi niya maaninag. Bigla siyang napabitaw sa sili. Napahinga siya ng malalim. Ano ba ito? Bulong niya. Hindi na ito simpleng kapangyarihan. May kung anong misteryo ang unti-unting lumilitaw at tila hindi na niya ito ganap na kontrolado. Kinabukasan, dumating si Aling Nena sa kanyang bahay.
"Berting," sabi nito, "may mga estrangherong nagtatanong tungkol sa'yo." Nagulat siya. "Anong klaseng tao po?" tanong niya. "Hindi ko kilala," sagot ng matanda. "Mukhang taga-bayan. May kasama pang mga tauhan. Parang naghahanap." Hindi na kailangang hulaan ni Berting kung sino ang nasa likod nito. Si Mang Celso. Sa pagkakataong iyon, lalong tumindi ang kanyang pag-iingat. Hindi na siya basta-basta lumalabas ng bahay kapag gabi. Pinapalibutan niya ng mga patibong ang kanyang bakuran. At sa bawat galaw niya, may halong pagdududa at paghihinala. Ngunit kahit anong ingat niya, hindi niya mapigilan ang paglapit ng panganib. Isang gabi, habang siya ay mahimbing na natutulog, biglang may mahinang ingay sa loob ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. May mga aninong gumagalaw sa dilim. Agad siyang bumangon at kumuha ng itak na nakasabit sa tabi ng kanyang higaan. Tahimik siyang lumapit sa pinanggagalingan ng ingay. At doon niya nakita 3 lalaking nakapasok sa kanyang bahay. Nagkatinginan sila. "Nasaan ang tinatago mo?" tanong ng isa. Malamig ang boses. Hindi sumagot si Berting. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itak. "Wala akong alam," sagot niya. Ngumisi ang lalaki. "Huwag ka nang magpanggap. Alam namin na may kakaiba kang hawak." Biglang sumugod ang isa sa kanila. Ngunit mabilis si Berting. Sa isang iglap, nailagan niya ang atake at naitulak ang lalaki. Nagkaroon ng sagupaan sa loob ng kanyang bahay. Sa kabila ng kanilang bilang, tila may kakaibang lakas si Berting. Mas mabilis ang kanyang galaw. Mas matalas ang kanyang pakiramdam. Parang ginagabayan siya ng isang puwersa. Sa loob lamang ng ilang sandali, napaurong ang mga kalaban. "Hindi siya normal?" bulong ng isa. "Umalis tayo!" sigaw ng isa pa. At dali-dali silang tumakas sa dilim. Naiwan si Berting, hingal na hingal, hawak ang kanyang itak. Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng kambal na siling labuyo ay hindi na lamang para sa kanyang mga manok. Ito ay nasa kanya na rin. At sa puntong iyon, hindi na lamang siya ang may gusto sa mahiwagang bagay na iyon. Marami na ang naghahanap. Marami na ang handang pumatay pa dito. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakatayo si Mang Celso. Pinagmamasdan niya ang bahay ni Berting mula sa malayo. "Sigurado na ako," sabi niya sa kanyang mga tauhan. "May tinatago siya." "Anong gagawin natin, amo?" tanong ng isa. Ngumiti si Mang Celso, malamig at puno ng balak. "Kukunin natin iyon," sagot niya. "Kahit anong mangyari." At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na laban. Hindi na sa sabungan, kundi sa pagitan ng kapangyarihan at kasakiman. Habang si Berting ay unti-unting nalulubog sa lakas na hindi niya lubos na nauunawaan, ang mundo sa kanyang paligid ay nagiging mas mapanganib. Ang lihim na kanyang natagpuan ay hindi na lamang kanya. Ito ay isang kayamanang pinag-aagawan at handang wasakin ang sino mang hahadlang. Hindi na nakatulog ng maayos si Berting matapos ang tangkang pagnanakaw sa kanyang bahay. Sa bawat kaluskos ng hangin at bawat anino na gumagalaw sa dilim, agad siyang napapabangon. Hawak niya palagi ang kanyang itak at ang kanyang mga mata ay tila laging nagbabantay. Ngunit higit sa takot sa mga tao, mas kinatatakutan niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Sa tuwing inilalapit niya ang kambal na siling labuyo, nararamdaman niya ang lakas. Isang lakas na hindi lamang pisikal, kundi tila umaabot hanggang sa kanyang isipan. Minsan, alam na niya ang galaw ng kalaban bago pa ito kumilos. Minsan, tila mas malinaw ang kanyang paningin, mas mabilis ang kanyang pag-iisip. Ngunit kasabay nito, may kapalit. Madali na siyang magalit. Madali siyang mainis.
At kung minsan, may mga sandali na hindi niya makilala ang sarili niyang iniisip. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang mga tandang, napansin niyang ang isa sa mga ito ay naging masyadong agresibo. Hindi na ito sumusunod sa kanyang utos at halos umatake pa sa kanya. Napaatras si Berting. "Anong nangyayari sa'yo?" Bulong niya. Sa isang iglap, sumugod ang tandang. Napilitan si Berting na umiwas at itulak ito palayo. Ngunit, sa kanyang pagkilos, hindi niya sinasadyang masaktan ng manok. Pumagsak ito sa lupa at hindi na muling nakagalaw. Napatigil siya. Tinitigan niya ang walang buhay na tandang. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili niya. "Ako ba ang may gawa nito?" Mahina niyang tanong. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang paghinga. Hindi na lamang siya ang nagbabago, pati ang mga nasa paligid niya ay naaapektuhan na. Kinagabihan, muli niyang kinuha ang kambal na siling labuyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya ito hinawakan ng matagal. Sa halip, inilapag niya ito sa harap niya at pinagmasdan. "Kung ikaw ang dahilan," sabi niya, "kailangan kitang kontrolin." Ngunit sa kanyang pagtitig, tila may kakaibang nangyari. Ang kambal na sili ay bahagyang gumalaw. Parang may sariling pulso. Parang may buhay. Napatras si Berting. Sa kanyang isipan, biglang may boses na bumulong. "Gamitin mo pa ako." Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung ito ba ay guni-guni o may kung anong puwersa na nakikipag-usap sa kanya. "Hindi," marin niyang sabi. "Hindi ako magpapadala." Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, naramdaman niya ang paghila ng kapangyarihan. Isang tukso na mahirap tanggihan. Kinabukasan, muling dumating ang hamon. Isang malaking sabungan sa lungsod ang nag-anyaya sa kanya. Mas malaki ang pustahan. Mas maraming manonood. Mas malaking pagkakataon. Dati, hindi siya magdadalawang isip. Ngunit ngayon, nag-aalinlangan siya. Naalala niya ang nangyari sa kanyang tandang. Naalala niya ang boses sa kanyang isipan. At higit sa lahat, naalala niya ang babala ng matandang lalaki. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang paligid, ang mas maayos na bahay, ang kanyang mga bagong alaga, at ang perang kanyang naipon, unti-unting nanaig ang kanyang pagnanais. "Isang laban na lang," bulong niya sa sarili. "Pagkatapos nito, titigil na ako." Iyon ang pangako niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam na iyon din ang simula ng mas malaking pagsubok. Sa araw ng laban, mas matindi ang kanyang naramdaman. Mas mainit ang hawak niyang kambal na siling labuyo. Mas malakas ang tibok ng kanyang puso. At sa sandaling pumasok siya sa sabungan, tila nag-iba ang kanyang paningin. Mas malinaw, mas matalim. Parang may apoy na naglalagablab sa kanyang loob. Nagsimula ang laban. At muli, nanaig ang kanyang tandang. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang panalo ang nangyari. Halos mapatay ng kanyang manok ang kalaban. Napaatras ang mga nanonood. "Grabe," bulong ng ilan. Hindi na iyon simpleng laban. May kakaibang bangis na hindi na pangkaraniwan. Nakatayo si Berting, ngunit hindi siya makagalaw. Sa kanyang dibdib, may bigat na hindi niya maipaliwanag. Panalo siya. Ngunit hindi siya masaya. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Takot. At sa gitna ng kaguluhan, may isang taong nakamasid sa kanya mula sa malayo. Isang matandang lalaki. Ang parehong taong nakita niya sa kagubatan. Tahimik itong nakatingin sa kanya na para bang hinihintay ang kanyang susunod na hakbang. Sa sandaling iyon,
Napagtanto ni Berting na ang laban na kanyang kinakaharap ay hindi na lamang laban sa ibang sabonghero. Ito ay laban sa sarili niyang kaluluwa. At sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan, mas lalo siyang lumalapit sa isang hangganan. Isang hangganang maaaring hindi na niya malampasan pabalik. Ang presyo ng kapangyarihan ay unti-unti nang sinisingil. Matapos ang laban sa lungsod, hindi na naging mapalagay si Berting. Kahit hawak niya ang pinakamalaking panalo sa buong buhay niya, hindi niya maramdaman ang tuwa na dati nagbibigay sa kanya ng sigla. Sa halip, may isang mabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib, parang may unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, hindi niya agad nilapitan ang kanyang mga alaga. Sa halip, dumiretso siya sa loob at naupo sa isang sulok, tahimik na nakatitig sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot sa ibang tao, kundi dahil sa takot sa sarili niya. Maya-maya, kinuha niya ang kambal na siling labuyo mula sa kanyang pinagtataguan. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang kanyang pakiramdam habang hawak ito. Ang init nito ay tila mas mabigat, mas nakakapasok sa kanyang katawan. At sa sandaling iyon, muling bumalik ang boses sa kanyang isipan. Hindi ka dapat tumigil. Napapikit si Berting. Hindi. Tama na. Mariin niyang bulong. Ngunit ang boses ay hindi tumigil. Mas marami ka pang kayang makuha. Mas marami ka pang kayang talunin. Unti-unting humigpit ang hawak niya sa sili. Parang may bahagi sa kanya na gustong sumunod, na gustong magpatuloy, na gustong lamunin ang lahat ng kapangyarihang kayang ibigay nito. Bigla siyang napasigaw at itinapon ang kambal na siling labuyo sa sahig. Tahimik ang buong bahay. Mabigat ang kanyang paghinga. Ito na ba ako? Tanong niya sa sarili. Ganito na ba ako nagbago? Sa labas ng kanyang bahay, naroon si Aling Nena. Matagal na niya itong pinagmamasdan mula sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit at kumatok. Berting, ayos ka lang ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Berting. Maya-maya, binuksan niya ang pinto. Makikita sa kanyang mukha ang pagod at kalituhan. Aling Nena, mahina niyang sabi. Tila hindi ka na mapalagay, sabi ng matanda. May dinadala kang hindi mo kayang itago. Napayuko si Berting. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gusto niyang magsalita. Gusto niyang ilabas ang lahat. Ngunit natatakot siya. May bagay po akong nakuha. Dahan-dahan niyang sabi. At mula noon, nagbago ang lahat. Tahimik na nakinig si Aling Nena. Hindi ko alam kung biyaya ba ito o sumpa. Dugtong niya. Napatingin ang matanda sa kanya, seryoso ang mukha. Hindi lahat ng biyaya ay dapat hawakan ng matagal, sabi nito. May mga bagay na dumarating para subukin ka, hindi para ariin mo. Napaisip si Berting. Parang muling bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng matandang lalaki sa kagubatan. Kung gagamitin sa kasakiman, ito'y magdadala ng kapahamakan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Lumapit si Aling Nena at marahang hinawakan ang kanyang balikat. May pagpipilian ka pa, sabi nito, habang hindi ka pa tuluyang nilalamon. Sa gabing iyon, hindi na muling hinawakan ni Berting ang kambal na siling labuyo. Sa halip, umupo siya sa labas ng kanyang bahay at pinagmasdan ang madilim na kalangitan. Tahimik ang gabi, ngunit sa kanyang loob may digmaan. Isang laban sa pagitan ng kanyang dating sarili at ng bagong kapangyarihang unti-unting kumokontrol sa kanya. Ngunit habang siya'y nag-iisip, may isang pangyayari ang tuluyang gumising sa kanya. Isang sigaw ang narinig niya mula sa kabilang bahay. Berting, tulong! Napalingon siya. Ito ay mula sa bahay ni Aling Nena. Agad siyang tumakbo.
Pagdating niya, nakita niya ang apo ng matanda na nangingisay sa sahig. May matinding lagnat at tila nahihirapang huminga. Hindi na bumababa ang init niya. Umiiyak na, sabi ni Aling Nena. Napatigil si Berting. Sa sandaling iyon, naisip niya ang kambal na siling labuyo. Kung kaya nitong magbigay ng lakas, baka kaya rin nitong magpagaling. Ngunit kasabay nito, bumalik ang takot. Paano kung mas lalo lamang mapahamak ang bata? Paano kung tuluyan na siyang malugmok sa kapangyarihang iyon? Ngunit nang marinig niya ang mahinang ungol ng bata, hindi na siya nagatubili. Maghintay po kayo, sabi niya. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang bahay. Kinuha niya ang kambal na siling labuyo. At sa pagkakataong iyon, hindi para sa panalo, hindi para sa pera, kundi para tumulong. Pagbalik niya, lumuhod siya sa tabi ng bata. Dahan-dahan niyang inilapit ang sili. At sa sandaling iyon, muling nag-init ang kanyang palad. Ngunit iba ang pakiramdam. Hindi ito mabigat. Hindi ito madilim. Sa halip, may kakaibang gaan at init na tila nagbibigay ng pag-asa. Maya-maya, unti-unting humupa ang pangingisay ng bata. Bumagal ang kanyang paghinga. At dahan-dahan siyang natahimik. Napaluha si Aling Nena. Salamat, salamat, paulit-ulit niyang sabi. Napatigil si Berting. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa pagtulong. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang kapangyarihan ay hindi masama. Ngunit ang paggamit nito ang siyang nagtatakda kung ito ay magiging biyaya o sumpa. Ngunit habang siya'y nakaupo roon, hindi niya napansin ang isang pares ng matang nagmamasid mula sa dilim. Si Mang Celso. At sa pagkakataong iyon, alam na niya ang hinahanap niya. Hindi lang panalo ang kayang ibigay ni Berting, bulong niya. Mas mahalaga pa pala ang kapangyarihang hawak niya. At sa kanyang mga mata, hindi na lamang ito inggit, kundi isang matinding pagnanasa na angkinin ang lihim ni Berting. Habang si Berting ay nagsisimulang magbago, ang panganib ay lalo pang lumalapit. At ang susunod na laban ay hindi na maiiwasan. Matapos ang gabing nailigtas ni Berting ang apo ni Aling Nena, may kakaibang katahimikan na bumalot sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may kabuluhan ang kapangyarihang kanyang hawak, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Sa kabilang dako, si Mang Celso ay hindi na makapaghintay. Nakita na niya ang kanyang hinahanap. Isang kapangyarihang higit pa sa sabong. Isang lihim na kayang magbigay ng lakas, panalo, at maging buhay. At para sa kanya, iyon ay hindi dapat manatili kay Berting. Isang madilim na gabi, habang ang baryo ay natutulog, tahimik na gumalaw ang mga tauhan ni Mang Celso. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay ni Berting, maingat upang hindi makagawa ng ingay. Sa loob si Berting ay gising. Hindi na siya basta natutulog ng mahimbing, may kutob siyang may darating. At tama siya. May narinig siyang yabag sa labas. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang kanyang itak. Agad niyang tinungo ang lihim na lagusan sa ilalim ng sahig at kinuha ang kambal na siling labuyo. Sa sandaling iyon, muling naramdaman niya ang init nito. Ngunit ngayon, hindi ito mabigat. Hindi ito nakakatakot. Parang tumutugon ito sa kanyang hangarin. Biglang bumukas ang pinto. Sumugod ang tatlong lalaki. Nasaan na? Sigaw ng isa. Hindi na nagsalita si Berting. Sa halip, tumindig siya at humarap sa kanila. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa loob ng bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas kontrolado si Berting.
Hindi na siya ginagabayan ng galit. Hindi na siya padalos-dalos. Ang kanyang mga galaw ay maingat, eksakto, at may layunin. Isa-isa niyang napaurong ang mga tauhan. Ngunit bago pa man matapos ang laban, may isa pang aninong pumasok sa pinto. Si Mang Celso. Tahimik siyang naglakad papasok, may dalang kumpiyansa at malamig na ngiti. "Sapat na," sabi niya. Napahinto ang mga tauhan. Nagtapat ang dalawa. "Alam ko na ang lihim mo," sabi ni Mang Celso. Diretso ang tingin kay Berting. "Ibigay mo na sa akin. Hindi mo iyon kayang bantayan habang buhay." Mahigpit ang hawak ni Berting sa kambal na siling labuyo. "Hindi ito para sa iyo," sagot niya. Ngumiti si Mang Celso. "Lahat ng bagay ay may halaga," sabi nito, "at kaya kong ibigay ang kahit ano." "Hindi lahat nabibili," mariing sagot ni Berting. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Mang Celso. Nawala ang ngiti. Napalitan ito ng malamig na galit. "Kung ganoon," sabi niya, "kukunin ko na lang." Bigla siyang sumenyas. Muling sumugod ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Berting. Hawak ang kambal na siling labuyo, naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit hindi ito marahas. Ito ay matatag, malinaw, parang may gabay. Sa bawat galaw niya, tila alam niya ang susunod na mangyayari. Mabilis niyang nailagan ang mga atake. Napatumba ang isa. Napaurong ang dalawa. Ngunit si Mang Celso ay hindi basta kalaban. Bigla itong sumugod, hawak ang isang patalim. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Sa kanilang pagtitigan, makikita ang magkaibang apoy. Kay Berting, isang lakas na may hangarin. Kay Mang Celso, isang apoy ng kasakiman. "Hindi mo naiintindihan ang hawak mo," sigaw ni Mang Celso. "Ikaw ang hindi nakakaintindi," sagot ni Berting. Sa isang malakas na galaw, naitulak ni Berting si Mang Celso paatras. Napahinto ang lahat. Mabigat ang kanilang paghinga. Sa sandaling iyon, itinaas ni Berting ang kambal na siling labuyo. "Hindi ito para sa panalo," sabi niya. "Hindi ito para sa kayamanan." Tahimik ang paligid. At hindi ito para sa mga taong handang manakit para lamang makuha ang gusto nila. Muling sumugod si Mang Celso. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang nangyari. Isang liwanag ang bahagyang lumabas mula sa kambal na siling labuyo. Napahinto si Mang Celso. Parang may pumigil sa kanyang galaw. Unti-unti siyang napaurong. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. "Ano? Ito?" bulong niya. Hindi sumagot si Berting. Ngunit sa kanyang loob, naramdaman niyang may nagbago. Hindi na siya alipin ng kapangyarihan. Sa halip, siya na ang kumokontrol dito. Unti-unting umatras si Mang Celso kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Berting. "Hindi pa ito tapos," sabi niya. Mababa ang boses. "Babalik ako." At sa isang iglap, nawala sila sa dilim. Naiwan si Berting, hawak ang kambal na siling labuyo. Tahimik ang gabi. Ngunit ang kanyang puso ay matatag. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, handa na siyang harapin ito. Hindi na bilang isang sabungerong naghahangad ng panalo, kundi bilang isang taong may pananagutan sa kapangyarihang kanyang hawak. At sa paparating na mga araw, isang mas malaking pagsubok ang naghihintay. Isang laban na magtatakda kung ang kambal na siling labuyo ay mananatiling biyaya o tuluyang magiging sumpa. Hindi na bumalik si Mang Celso sa mga sumunod na araw. Ngunit hindi iyon nagbigay ng kapayapaan kay Berting. Sa halip, mas lalo siyang naging mapagmatyag.
Alam niyang ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na panganib. Sa halip, ito ay tanda lamang ng isang mas malaking bagay na paparating. Sa mga panahong iyon, bihira na siyang pumunta sa sabungan. Hindi na niya hinahanap ang ingay ng laban, ang sigawan ng tao at ang tamis ng panalo. Mas pinili niyang manatili sa baryo, alagaan ang kanyang mga manok at tulungan ang mga kapitbahay sa abot ng kanyang makakaya. Minsan, ginagamit niya ang kambal na siling labuyo upang gamutin ang may sakit. Minsan naman, para palakasin ang loob ng mga nangangailangan. Ngunit sa bawat paggamit niya nito, nararamdaman niyang may unti-unting pagbabago. Hindi na ito tulad ng dati na nagbibigay lamang ng lakas. Parang may hinihingi rin ito kapalit. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa labas ng kanyang bahay, muling lumitaw ang matandang lalaki mula sa kagubatan. Tahimik itong lumapit. "Malayo na ang narating mo," sabi nito. Tumayo si Berting. "Kayo po," bulong niya. "Dumating na ang oras," dugtong ng matanda. "Ang huling pagsubok." Napakunot ang noo ni Berting. "Anong ibig niyong sabihin?" Tumingin ang matanda sa kambal na siling labuyo na hawak ni Berting. "Ang kapangyarihan na yan ay hindi ginawa para manatili sa mundo ng tao," sabi nito. "Ito ay pansamantalang ipinahiram lamang." Natahimik si Berting. "Kung ganoon po, kailangan ko na itong ibalik?" tanong niya. Tumango ang matanda. "Ngunit hindi magiging madali," sagot nito. "May isa pang taong naghahangad niyan at gagawin niya ang lahat para makuha iyon." Hindi na kailangang hulaan ni Berting kung sino iyon. Si Mang Celso. "Kapag dumating ang sandali," sabi ng matanda, "kailangan mong pumili sa pagitan ng kapangyarihan at ng iyong sarili." Pagkasabi nito, unti-unting nawala ang matanda sa dilim. Naiwan si Berting, tahimik na nag-iisip. Alam niyang darating ang sandaling iyon. At hindi nagtagal, dumating nga ito. Isang gabi, biglang nagliyab ang kalangitan sa di kalayuan. May apoy na nagmumula sa gilid ng baryo. "Sunog!" sigaw ng mga tao. Agad na tumakbo si Berting papunta roon. Pagdating niya, nakita niya ang ilang bahay na nasusunog at sa gitna ng kaguluhan, naroon si Mang Celso, kasama ang kanyang mga tauhan. "Lumabas ka, Berting!" sigaw nito. "Alam kong narito ka." Nagkagulo ang mga tao. May mga umiiyak, may mga tumatakbo, may mga natatakot. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Berting, hindi ito basta pag-atake. Ito ay isang hamon. Dahan-dahan siyang lumapit. "Heto na ako," sabi niya. Tumigil si Mang Celso. Ngumiti ito. "Alam kong lalabas ka," sabi nito. Hindi mo kayang pabayaan ang mga tao. Mahigpit ang hawak ni Berting sa kambal na siling labuyo. "Tapusin na natin ito," sabi niya. Lumapit si Mang Celso. Sa kanyang mga mata, makikita ang matinding pagnanasa. "Ibigay mo sa akin yan," sabi nito, "at hahayaan kong mabuhay ang baryo mo." Natahimik si Berting. Sa kanyang paligid, ang apoy ay patuloy na lumalaganap. Ang mga tao ay nagdurusa. At sa kanyang kamay, naroon ang kapangyarihang maaaring magligtas o magwasak. "Hindi mo ito karapat-dapat," sabi niya. Biglang nagbago ang mukha ni Mang Celso. "Kung ganoon, mawawala sa iyo ang lahat," sigaw nito. Sumugod ito. Muling nagharap ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang ito laban ng lakas. Ito ay laban ng paninindigan. Sa bawat galaw ni Berting, ramdam niya ang init ng kambal na siling labuyo. Sa bawat sandali, naririnig niya ang boses, "Gamitin mo ako." Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nagpadala. Sa halip, tumingin siya sa paligid.
sa mga taong nangangailangan, sa baryong kanyang kinamulatan, at sa sandaling iyon, nagpasya siya. Mahigpit niyang hinawakan ang kambal na siling labuyo at dahan-dahan inilapit niya ito sa apoy. Kung ito ang kailangan, bulong niya, handa akong bitawan. Nagulat si Mang Celso. Ano ang ginagawa mo? Sigaw nito. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, itinapon ni Berting ang kambal na siling labuyo sa naglalagablab na apoy. Sumiklab ang kakaibang liwanag. Parang may sumabog na enerhiya. Napaatras ang lahat. Sa gitna ng apoy, tila may anyong lumitaw. Isang liwanag na unti-unting umakyat sa kalangitan. At kasabay nito, unti-unting humina ang apoy. Nawala ang kakaibang init. At bumalik ang katahimikan. Napaupo si Berting sa lupa. Pagod, ngunit payapa. Samantala, si Mang Celso ay nakatayo, nanginginig. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong niya. Sa sandaling iyon, wala na ang kanyang hinahangad. At kasama nito, tila nawala rin ang kanyang lakas. Unti-unti siyang umatras. At sa dilim ng gabi, tuluyan siyang naglaho. Naiwan si Berting, nakatingin sa kalangitan. Wala na ang kambal na siling labuyo. Wala na ang kapangyarihan. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang isang bagay na higit pa roon. Ang kapayapaan. At sa wakas, natapos na ang kanyang laban. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing nasunog ang bahagi ng baryo. Unti-unting bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Ang mga bahay na nasira ay muling itinayo sa tulong ng bawat isa. Sa gitna ng kanilang pagkakaisa, mas lalong tumibay ang samahan ng buong baryo. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Berting. Hindi na bilang tanyag na sabongero, kundi bilang isang simpleng tao na handang tumulong. Matapos niyang isuko ang kambal na siling labuyo, tila may nawalang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang isipan ay luminaw. Ang kanyang puso ay naging payapa. Hindi na siya hinahabol ng tukso ng kapangyarihan ni ng pagnanais na manalo ng walang hanggan. Sa halip, natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na dati niyang hindi napapansin. Ang simpleng pagkain, ang tahimik na gabi, ang ngiti ng mga taong kanyang natutulungan. Isang umaga, habang siya ay nag-aayos ng kanyang mga manok, lumapit si Aling Nena. Berting, sabi nito, may ngiti sa labi. Ibang-iba ka na talaga. Napangiti si Berting. Siguro po, sagot niya. Ngayon ko lang naintindihan ang tunay na halaga ng lahat. Tumingin ang matanda sa kanyang mga alaga. Babalik ka pa ba sa sabungan? Tanong nito. Napaisip si Berting. Saglit siyang tumingin sa kanyang mga tandang, mga alagang minsan niyang ginamit para sa pansariling tagumpay. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pananaw. Siguro po, oo, sagot niya. Pero hindi na tulad ng dati. Napatingin si Aling Nena. Hindi na para sa pera, dugtong niya. Hindi na para patunayan ang sarili. Gagawin ko na lang po ito dahil mahal ko ang ginagawa ko. Tumango ang matanda. Iyan ang tamang dahilan, sabi nito. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Berting sa sabungan. Ngunit hindi na siya ang dating Berting na kilala ng lahat. Hindi na siya ang lalaking desperadong manalo. Hindi na siya ang taong handang gawin ang lahat para sa tagumpay. Ngayon, siya ay isang sabongero na may disiplina, paggalang at malasakit. May mga laban siyang panalo. May mga laban din siyang talo. Ngunit sa bawat resulta, hindi na siya nababahala. Dahil alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng panalo, kundi sa kung paano mo hinaharap ang bawat laban.
Isang hapon, habang siya ay pauwi mula sa sabungan, muli niyang napadaan ang kagubatan kung saan niya natagpuan ang kambal na siling labuyo. Napahinto siya sa ilalim ng matandang puno ng balete. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang puso may kakaibang pakiramdam. Parang may presensyang pamilyar. Dahan-dahan siyang napangiti. "Salamat," bulong niya. Hindi niya alam kung naririnig siya ng matandang lalaki o kung ang lahat ng nangyari ay isang misteryo na mananatiling lihim. Ngunit alam niya ang isang bagay. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas na hawak mo, kundi sa kakayahan mong bitawan ito kapag kinakailangan. Tumalikod si Berting at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa kanyang likuran, marahang gumalaw ang mga dahon ng balete, tila sumasang-ayon sa kanyang desisyon. At sa di kalayuan, sa pagitan ng liwanag at dilim, tila may isang anyong nakamasid. Isang matandang lalaki, nakangiti, tahimik, mapayapa, parang bantay ng isang lihim na muling naibalik sa tamang lugar. Sa baryo, si Berting ay hindi na lamang kilala bilang sabongero. Siya ay naging halimbawa. Isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso. At ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa kabutihan, sakripisyo at kapayapaan. Doon nagtatapos ang kwento ni Berting. Isang lalaking minsang naligaw sa kapangyarihan, ngunit natutong bumalik sa tamang landas. At sa kanyang pagbabalik, natagpuan niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang tunay na tagumpay. Wakas.